Tara at samahan niyo naman kami mag-dinner ngayong gabing ito dito sa Kiyoshi Japanese Restaurant. Halos sa magkasintabi lang sila ng Thai restaurant dito na matatagpuan sa Gulshan 1 na sa likod ng Unimart, bagong Unimart building, Dhaka, Bangladesh. Actually, biglaan lang talaga 'to, walang kaplano-plano kasi si Aliana, kausap niya yung mga pinsan niya sa online at, nasabi nga, nabanggit nga nila sa Pilipinas na nag-Raminagi Japanese restaurant sila. So, si Aliana ay nag-crave sa ramen, kaya naman, pinagbigyan na namin kasi bihira na naman talaga kami lumabas sa mga once in 3 to 6 months pa nga. Kaya naman, ayun, naghanap lang kami online dito sa Bangladesh at isa ito sa hindi pa namin nata-try na Japanese restaurant dito. Masasabi ko siguro na ang restaurant ay okay. Ito ay siyempre ay ang ambience. Ang ambience talaga yung pinakaimportante sa akin, especially sa Japanese restaurant. Kasi hindi mo siya masasabing Japanese restaurant kapag ang ambience pa lang, siyempre ay hindi natugma sa binibenta nila ng pagkain. At doon ko pa lang talaga mai-initial judge ang isang restaurant kapag maganda ang ambience. At doon pa lang susunod yung mga siyempre talagang lasa ng kanilang pagkain inahahain. Nga pala last year ng February, teka nyo, 1 year na pala kaming hindi nakakalabas dito sa Bangladesh. Last year, February 2023, ay pumunta kami sa Japanese restaurant, malapit din sa Gulshan, Bangladesh. Ay napakaganda ng ambience. Pero ang pagkakamali ko, hindi ko siya nakunan ng video. Hindi ko na alam kung bakit. Kasi guys, napakaganda ng ambience doon. At super, para siyang lahat lang halos sa mga pupunta roon ay mga business, mga meetings, at talaga naman nakakahiya talaga i-video. Pero dito okay lang naman kasi walang masyadong tao. That time kasi pumunta kami last year sa isang Japanese restaurant. Yung talagang super ganda ng ambience ay medyo may pagkamaraming tao. Kaya medyo nakakahiya rin, 'di ba, syempre. At halos lahat naman yata nakakain ko sa Japanese restaurant. Wag lang talaga yung wasabi. Dahil kapag yan nakain ko at konti-konti lang, nako, parang may umuusok na sa ilong ko sa sobrang anghang. At nakakaibang anghang talaga siya. Para talaga siyang pumapasok sa pinakaulo ko. At na nagsasabog-sabog doon lahat ang mga spices ng wasabi sa loob ng utak ko talaga. Kakaiba yung effect ng anghang ng wasabi compare doon sa sili, compare doon sa iba't ibang klaseng pampaanghang na tikman ko na sa buhay ko. At syempre, hindi kompleto kapag walang bento. So, dito guys ha, ang presyuhan dito sa Bangladesh compare sa Pilipinas, may pagkamahal talaga at pricey. Siguro mga 30 to 50 more percent. Yung bento na yan, nabili namin ng 4,000 taka, which is mga kulang-kulang mga nasa 3,000 pesos. At ito namang aking seafood spicy udon ay nagkakahalaga ng 1,990 taka, which is mga nasa 1,500 pesos. At yung kay Aliana naman, in-order niya miso udon, which is mga nasa 1,400 taka, ay sa Pilipinas mga nasa 900 pesos na yun. O, diba? Naging pricey dito kasi halos lahat ng mga ingredients nila dito ay imported. Unlike sa Pilipinas, kahit sa seafood, 'di ba, meron naman tayong available. Dito kasi guys, yung seafood nila dito, well, meron sila dito, pero yung kalidad na hinahanap bilang ako, especially foreigner, ay syempre mas maganda kung ito ay hihahain ng mas maganda or mas kalidad nga. Katulad nitong mussels na nasa seafood spicy udon ko, wala dito yan guys. Kaya ini-import pa talaga nila yan. So, ayun po, samahan niyo ako din sa ating next dinner adventure. Kaya kung meron kayo request, pakicomment naman sa comment box section. Bye!